Alam mo ba kapatid, na may tao pala na kapag napansin mo kung ugali sa kanya, dapat itong taong to, wag mo nang pakakawalan, wag mo nang bibitawan. Hayaan mo na siyang manatili sa tabi mo at piliin mo siya palagi. Dahil kapag nawala itong tao na to, posible kang masaktan, posible kang magsisi ng lubusan. Kasi siya na pala yung taong hinahanap mo, dapat wag mo na siyang pakawalan. Ito yung mga senyales na siya na yung hinahanap mo na makakatulong sa'yo para maabot yung longer lasting na pagsasama. Interesado mo malaman kung ano to? Tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Primo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best set mo. Siyempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this, click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang senyales kapatid na hindi mo na dapat pakawalan tong taong pinili mo na to ay kapag nararamdaman mo na emotionally and mentally sinusuportahan ka na. Diba? Yun yung pinaka-hinahanap natin sa isang relasyon na hindi lang kaya nila tayo suportahan physically, kundi emotionally. Diba? Kaya nga natin sila pinipili, kaya natin sila ginugusto. Kaya palagi tayong mas nai-inlove sa kanila dahil nararamdaman natin na all out sila sa atin. Yung tipong lahat ng kakailanganin natin at gugustuhin natin, kaya nilang i-provide. Diba? Na the best tong taong to, na saktong-sakto at tamang-tama tong tao na to na para sa'yo. Diba? Sa kanya mo naramdaman yung saya na pakiramdam at sa kanya mo na rin naramdaman yung ligaya habang kasama mo siya. Kasi nga, emotionally and mentally, even physically, supporting yung taong to sa'yo. Kaya wag na wag mo na siyang pakakawalan dahil hira lang yung ganitong tao darating sa buhay mo. Okay? Visit tayo sa ikalawa, which is kapag masyado silang engaged sa personal growth mo. O diba, hindi lahat ng tao nakapokus lang sa sarili nila. Kundi nakapokus din sa mga tao sa paligid nila para mag-grow kasama nila. Kung yung taong mahal mo ay ganito, kung yung taong nasa paligid mo na pinili mo ay ganito yung ugali, huwag mo na pakawalan yan. Dahil ang hirap maghanap ng taong sasamahan at tutulungan ka na mag-grow din. Hindi lang yung sarili niya, kundi kayong dalawa as a whole. Dahil pasasaan pa, magiging magkasama naman kayo ng matagal na panahon. Kaya iniisip niya, hindi lang yung future niya, kundi yung future mo. And that's the kind of person na dapat mong hawakan at hindi bitawan. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is kapag nag-iintindihan ka niya. O, bihira lang yung mga taong umiintindi sa'yo, tama? Bukod sa mga magulang mo, sino pa bang iintindi sa'yo? Diba? Kung may tao sa paligid mo na handa siyang buksan yung isip at puso niya para sa'yo, then dapat mo siyang panghawakan at wag na wag mo siyang ilelet mo. Hindi naman kailangan jowa to diba? Hindi naman kailangan jowain. Then, kung best friend mo, ganito yung trait na pinapakita sa'yo, huwag mo rin siyang ilelet mo kasi sila yung mga tao na makakasama mo sa paglubog at paglitaw sa downline and offline ng buhay. Diba? Sa roller coaster cycle ng paglago mo bilang tao. Kaya, huwag mo silang bibitawan. Okay? Proceed tayo sa ika-4. Kapag napakabuti nilang tao. Gugustuhin mo bang mawala sa tabi mo yung tao? Alam mo na may care sa'yo, mabait sa'yo, maalaga sa'yo, di ba? Mabuting tao, di ba? Ba't mo bibitawan yung ganong uri ng tao? Di ba? Wag na wag mo nang pakakawalan yan. Kung jowa mo man yan, o best friend mo yan, o tropa mo yan, o kung sino man yung tao na handang maging mabuti sa'yo at sa mga tao rin sa paligid. Wag mo nang pakakawalan. Dahil pag nawala yung presensya nila sa buhay mo, yan yung tao na unang-una mong hahanapin. Okay? Kasi tayo sa ikalima, which is kapag handa ka nilang respetuhin. O kung jowa mo yan, o asawa mo yan, o partner mo na yan, o ka-live-in mo yan, whatever your situation in your relationship is, kung nire-respeto niya yung opinion mo, pinagdaanan mo, experience mo, at yung boundaries yung dalawa bilang mag-partner, then kapatid, hindi mo dapat yan bibitawan. Dahil bihira yung taong may ganyang mental fortitude, may ganyang moral na hindi niya lalagpasan yung boundaries na meron kayo. Hindi niya babastusin yung experience mo, yung mga pinagdaanan mo sa buhay, kundi yayakapin niya at mamahalin kung sino at ano ka. Ang ika-6, handa silang mag-take accountability sa mga nagagawa nilang mali
o tama. Isa sa mga dapat na trait ng isang tao ay yung willing to take responsibility and accountability sa mali na nagagawa, sa tama nila, di ba? Napaka-importante nitong trait. Kung pagiging partner in life mo siya, syempre, dapat willing siyang maging responsible enough para sa'yo at sa magiging direksyon ng relasyon yung dalawa. Kung ganito yung taong nasa paligid mo, malamang yan yung taong makakasama mo sa mahabang panahon na hindi mo dapat bitawan. Okay, proceed tayo sa ikapito, which is, tinatanggap nila kung sino ka. Hindi ko na siguro kailangan pa i-explain to. Kung nakikita mo na tanggap nila kung ano at sino ka, huwag mo siyang bibitawan. Kasi yan yung taong iintindi sa'yo sa hirap o sarap ng buhay. At ang ikawalo, kapag parehas kayo ng core values, naniniwala siya sa relihiyon na meron ka, nire-respeto niya yung relihiyon na meron ka, naniniwala siya sa kasal o sa pagbuo niya ng pamilya, yan yung taong hindi mo dapat bibitawan. I hope nabigyan ko kayo ng insight o tips dito sa mga shinare kong idea sa inyo. If nabigyan ko kayo ng insight, please help me share this din sa mga loved ones nyo na posible rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng mga FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palaging yung panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa ilahan. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi yung kapatid. May God bless you and always protect you. Nasaan man lugar ka naroon. Peace. Whenever your heart is broken.